yan ni EF Homes. So pag nilis po yan ni EF Homes ma'am, meron po kayong marireceive ng monthly rental. Di ba ma'am, pag bumili tayo ng lupa, bili tayo ng let's say 1,000 square meter. Kailan po ba tayo kikita din ma'am? Sa binili po nating farm or lupa lang talaga. Sa atin na. Depende ma'am kung papatayuan mo ng bahay, plantation, or kung ano-ano. Pero it takes time kasi po mag-i-invest ka pa uli. Pagkabili mo ng property, gagastos ka uli, caretaker, paggawa ng babakuran, ganyan-ganyan. Dito po ma'am, pag binili mo yung property, meron ka pong automatic na rental income 30 days after mo binili yung property. So meaning to say ma'am, meron pong mag-release or meron pong uupa sa property mo kahit hindi pa po yan develop or hindi pa po yan nagawa. So ngayon ma'am, meron ka pong passive income. Sa passive income ma'am, 10 years mo po siyang mai-enjoy. Imagine 10 years po ha, nakalock po kayo sa contract. And then after 10 years po, babuyback po yan ni tenant. Di ba ma'am, pag may property tayo, let's say paupahan, mas maganda pong company yung uupa. Kasi ma'am, that's automatic, consistent po yung bayad. Pag medyo, let's say, apartment, tao-tao lang po, maniningil ka pa man. So, ganun po yung ino-offer ng rental rent. So, who is your tenant? Tenant po natin is ito po, si EF Homes. Question po, bakit kailangan pang-upahan ni EF Homes? Kasi po si EF Homes is naka-focus sa development. So, meaning to say, ma'am, focus lang siya sa development kahit kesa naman bilhin niya yung property, mas malaki po yung maigagastos nila. So as time goes by po, dinidevelop, dun lang po sila nakafocus. Ito naman ma'am, alam na po natin si EF kung saan po siya located. And then, ano naman pong benefits pag kayo po'y bumili ng property dito? So pag bumili po kayo ng property ma'am, meron po kayong kikitain na cash rental income, yung bayad po sa inyo. Monthly. Rental income monthly. So pwede po kayong kumita ng 84,000 hanggang 336,000 sa loob ng 10 years. Yung amount po na yun, ma'am, hindi po natin yun pwedeng kitain sa bank. Tama po? Kasi ma'am, kahit 10 time deposit, magkano lang naman? 1.5. So yan po ma'am. So eto po, May list pa yun, ha? ating, pag niresell po, pwede nyo pong kitain is 2M, ibabalik yung 4M. And then ma'am, meron pa po kayong free na VIP. Ito naman bonus lang ma'am. Yan. So, balik po tayo dun, ma'am. Magkano naman ang investment? Pag nag-invest ba ako ng ganito, magkano balik sa akin? Ganyan. So, pag nag-invest ka po ng 1M, ang 1M po is katumbas ng 250 square meter. So, pag nag-invest ka ng 1M, ha, meron ka pong 200 piece of land dun sa property. Sa phase 2 po ito, ha. Yung likod po nung elevated part sa kabilang side po. So ngayon po ma'am, half spring lot po yun. So magkano pong balik after 10 years? Yan po. So ito po i-breakdown natin. So di ba ma'am, nag-invest ka ng 1M? After 10 years po, yung 1M mo magiging 1.5. Plus, meron ka pong rental income na 840,000. That is 7,000 monthly. Let's say ma'am ngayon, October, ano ba ngayon? October 10. Nag-1M ka today, and then ma'am, November 10, meron ka na pong 7,000 monthly. So yun po yung income sa previous po yun. Hindi ka po magbubukal ng lupa ma'am, wala kang gagawin, wala kang babayaran tax or kung ano-ano, wala po. That is, malinis po, nilagay mo lang si 1M, 30 days after, kikita ka ng 7,000 monthly. So ma'am, sa 7,000 monthly, kung anong gusto mo po, paano mo siya marireceive, okay lang. Bigay ka ng bank account. So, syempre ma'am, buwan-buwan, i-check mo kung pumasok na, diba? Kasi ma'am, minsan, pag may mga problema sa bangko, nag-mix up, hindi pa pala pumapasok yung rental ko. Pagkakaroon po ng, pag ang problema po yung nanggaling sa tenant, meron po kayong 1% na interest. So, meaning to say ma'am, hindi po siya na, kunwari, na-delay ng 5 days, meron pong katumbas yun ng mga interest. So, ngayon ma'am, itong free po ni 1M is yung bronze. Si bronze po is 180,000 yung SRP. Pero pwede po natin gawin ng 54 pagka one-time payments at cash. And then ma'am, pareho lang po ng benefits kung ano pong ino-offer doon. Medyo mababa lang po ng konti kasi doon 200 or 10,000 po siya monthly. So, mas mataas pala, 10,000 monthly. Ito po, 150,000. So, meron naman po ma'am tayong 2M. Katumbas niya po is
500 square meters. So parang dinoble Dinoble. lang po si 1M. Ang monthly mo niyan, ma'am, is 14,000. Yan. So breakdown po natin. So si 2M 3M. po, 500 square meter. Ang cash rental mo is 14,000 monthly times 10 years or yearly po yan. Ito 1.6. naman po is 10 years mo pong kita, 1.6. Mas malaki. And then ito po, after 10 years, yung 2M mo po ibabalik. Kita ka Dapat pa pala po eh, na ano din eh, 1M. pobre. So may libre ka pa po, silver. Yung libre mo ma'am, para mo siya Dadagdagan daw na-libre mo na yung silver na Tatapusin niya this year. 480,000 plus yung credits. Ngayon naman ma'am, yung 4M, Ay, malaki yan pa po yung pala. ating maximum na 1,000 square meter. So 1,000 square meter po ma'am, 28,000 po yan per month. So Malaki in 10 years po, 3.3. Ibig sabihin ma'am, 10 years, wala ka namang ginagawa. Umireceive ka lang ng 28,000 monthly na walang kahirap yan. Kasi hassle. So ngayon ma'am, after 10 years yung 4M mo po, ibabalik kasi nagkaroon ng buyback. Ngayon ma'am, Pera lang eh, no? yung 2M po, kinita mo yun. Okay, so ngayon ma'am, mayroon kaming documents na ipapakita ko sa inyo. Ano pa yung mga assurance. Ito naman ma'am, libre po tayo ng gold. Magkano po si gold? 780 po ang SRP ni gold. Pero dito po, libre. Dito ma'am, dual ang income Kita mo? Meron ka pong income monthly galing sa rental at meron ka pa pong income galing sa BIP mo. BIP. Paano po yung pag-work? Pwede ka pong magkaroon ng Airbnb 2 or 3 years from now. Yung booking mo. Oo. So, meron ka ng monthly, meron ka pang booking. So, ganun po. 10 years, Basta silver. booking, depende po kung ano yung free na VIP. Taray naman eh, ma'am, nakapunta. Papunta pa lang yun. Ayan. So, eto ma'am, pakitaan natin ng breakdown para po ma-compare natin. Earn and enjoy. So, earn and enjoy. So, dito ma'am, 250, 500 square meter, 1,000. Sa agriculture po kasi is 1,000 po yung minimum. Pero ma'am dito, kung kunwari po, ay hindi ko kaya ng 4M, pwede ka naman ma'am mag-try sa 1M, 250, or 2M, 500 square meters. So, ito naman po yung breakdown. Ngayon ma'am, why do you need it now? Kasi po, marami na po tayong mga nego-negosyo. Di ba ma'am, meron pong co-ownership. Yung mag-invest ka po ng 2M, 1M. Pero ma'am, ang assurance lang doon ma'am, is, ang binibigay lang po nilang assurance is yung certificate. Dito po ma'am, ano pong assurance nyo? The title po ng property. So, title ma'am ng property, ita-transfer po yan sa pangalan nyo. Kahit po 10 taon nyo lang po siyang pagkakitaan. This is for the assurance. Bakit po may title ma'am? Let's say po ma'am, worst comes to worst na nagkaroon ng problema sa property or something happen. Pag kasi tenant po ang nag-break sa contract, automatic po sa inyo. Sa kanya na. Si property ma'am, meron po yung hot spring lot. If in time po na nag-break po ng contract yung nangungupahan sa inyo, yung lote po na yun, pwede nyo gawing sarili nyo resort, pwede nyo tirhan. Pero habang nakakontract po kayo at tuloy-tuloy po yung renta nyo, renta nila na binabayad sa inyo, hindi nyo po siya pwedeng dalawa. Okay, nakapark po siya sa contract. So ngayon ma'am, limited lang lots lang po ito. Ang available po natin ngayon is 2 pong 500, isang 4M, 4 po na 250 or 4 na 1M. Ayan. So, ito naman ma'am, investment option comparison. Sa mga condo kasi, usually po, 4M, studio type na yun ma'am, di ba? Wala na yatang 1M ngayon eh. Kasi Mas malaki. dati po noon. Pero ngayon ma'am, wala na pong 1M. So, ngayon ma'am, this is just a comparison. Rental ready property, mas malaki po yung chance. Kasi hassle free po siya, mas mataas po yung chance na magkaroon po tayo ng passive income. Sa condo ma'am, pwede po natin ipa-rent, Airbnb, pero ano po ang hassle? Kailangan niyo pa pong samahan yung guest mo. pero Papunta dito palabas hindi mo na. ba ma'am? Kasi syempre, Siya mag-assist. unit mo yan, i-check mo, may nawala ba? O ano, di ba? Tapos ma'am, meron din naman pong mga program yung ibang condo, yung mga Airbnb, condotel. Okay naman po yun. Yun nga lang ma'am, hindi po transparent yung computation ng kita doon. Dito ma'am, naka-fixed income po sa rental rate. So yun lang naman ma'am yung comparison natin. So ngayon mo, paano siya mag-avail or paano siya ma-avail? Meron po tayong 2 option. Ang spot cash po and installment. Sa installment po ma'am, pwede
pwede siyang maximum ng 1 year. Okay, pag spot cash naman ma'am, pag binayaran ngayon, November 10, meron ka na pong kita. Okay? So, eto ma'am, bigyan po natin na breakdown yung 250. 250 is the 1M. I-reserve mo lang po ng 20. And then si 980 ma'am, pwede mong bayaran in 7 days kasi alam ko mahirap ilabas ang pera sa bangko. So, 500 square meter naman po yung 2M. 20 din. 20,000 reservation and then yung 4M po. Basta ma'am, yung monthly rental mo po mag-start sa araw kung kailan ka po nag-full payment. So ngayon po, October 10, November 10 po, meron ka ng rental income. So meron din naman po tayong installment. Sa installment po natin maximum na 12 months and then wala po yung interest. Yun nga lang po ma'am, yung monthly rental mo hindi pa po mag-uumpisa hanggat hindi mo po natatapos bayaran yung 1M or 2M or 4. Yun po siya. So ngayon ma'am, yung mga requirements po natin, kailangan po talaga natin ng TIN kasi po sa transfer ng title. Ito naman ma'am, care of the seller siya kasi meron po tayong DOAS. Yung parang bentahan po talaga siya ng lupa. Sinunod po natin yung protocol. DOAS ma'am yung deed of absolute sale. So yan po yung naka-contract. And then, meron pa rin pong installment, contract to sell. Ito naman ma'am sa care of tenant, lahat ng documents na to kay tenant. So bakit po kailangan ng SPA? Kasi po, si tenant po ang nagbabayad ng house, pamilya. And then ma'am, meron ka po community goodwill agreement, and then yung grant na libre mo pong VIP. And then ma'am, yung contract po ng leasing, nandun po yung mga kondisyon. Okay, so meron po kaming draft ng documents, pakita ko po sa inyo mamaya. And then yan po yung ating ma-receive during the contract signing. Ayan, tapos na po siya. May